Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Page of Wands, the King of Pentacles, the Six of Wands, and the Four of Swords. Malaki yung possibility na you are dealing with a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay? Na parang makikitaan mo siya ng sense of maturity sa mga susunod na mga araw, or parang feeling mo nagiging seryoso siya sa'yo or ginagawa niya yung makakaya niya para makaramdam ka ng security. Okay? And makikita mo or mararamdaman mo sa mga susunod na mga araw na parang ang dami niyang time para sa'yo, or parang pinaprioritize ka niya, binibigyan ka niya talaga ng atensyon, pinaglalaanan ka talaga niya ng maraming time. Okay? And because of that, parang mukhang nakakampante ka dito, or you feel calm or rested, parang ganyan. Okay, relax. Okay, and then we have here the Three of Wands, the World card, the King of Swords, and the Four of Cups. Okay, so sa nakikita ko dito, malaki yung possibility siguro na long distance relationship kayo na dalawa. Pero dahil sa nakikitaan mo nga siya na parang binibigyan kanya ng sobra-sobrang time, nagiging mas communicative siya sa'yo, mas nagiging open and honest siya sa'yo, feeling mo parang nagle-level up yung relationship ninyo, or ayun, basta parang you're taking your relationship more seriously, ganyan. Okay? And then, Four of Cups, siguro this is something na you've been longing for a long time, kaya now that it is happening, parang you feel relieved, kaya parang mas kalmado ka. Okay? And then we have here the Five of Wands, the King of Cups, and the Hermit. Hindi ko lang alam bakit biglang nagkaroon ka dito ng internal conflict. Yung conflict is more within yourself, your emotions. Parang may pinag-iisipan ka dito. Okay? Yes, mahal na mahal mo naman talaga yung tao na to. But you feel that siguro it's because of the distance between the two of you. Kaya kahit na binibigyan ka niya ng time, parang kulang. Okay? Parang nalulungkot ka pa rin na magkalayo kayo. Kahit na palagi kayong nag-uusap. Okay? Something is missing. And then we have here the Death card and the Strength card. So, sinasabi dito, kailangan mong ibahin yung perspective mo. Kailangan mong ibahin yung the way that you react. Kailangan mo ring magpaka-strong dito. Kasi, mamaya, whatever it is na negative na nararamdaman mo or naiisip mo, might affect yung samahan niyo na dalawa. Okay? And then we have here the Six of Pentacles, which means na just enjoy whatever it is that you have right now, as long as naibibigay naman sa'yo kung ano yung kaya niyang ibigay sa'yo.
Okay? At naibibigay mo rin sa kanya kung ano yung kaya mong maibigay for now na magkalayo kayo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? We have here the Death card, the Ace of Swords, the Empress, and we have here the Queen of Wands. Okay. So, ang mangyayari sa mga susunod na mga araw ay may transformation. May mga pagbabago within you or sa sarili mo na parang naliliwanagan ka na sa kung ano yung dapat mong gawin or nasasagot na yung mga katanungan mo. Kaya parang nafi-figure out mo na kung ano yung dapat mo nga na gawin. Which is here to be more confident with yourself or to be more secured with yourself. Okay, or pwede rin na focus on yourself more. Ganyan, self-love, self-care. Na you are this amazing person na hindi basta-basta. Okay, and then we have here the Seven of Pentacles, the Knight of Swords, the Six of Cups, and the Devil. Okay, so ang sinasabi dito, parang kailangan mong mag-antay. Kailangan mong maging patient. Lalong-lalo na kung meron kang inaantay, inaasahan na manumbalik sa'yo. Okay? Maaaring hindi pa mangyari yun, but it will happen in the future. Kasi what you and this person have is a connection na hindi basta-basta mapuputol. Okay? Maaring for the meantime lang, magkahiwalay kayo or kailangan nyo muna nga ng break or panahon para mapag-isa para kumbaga pagyamanin muna ninyo yung mga sarili ninyo. And by the time comes na okay na kayo individually, maybe that's the time na magre-reconnect kayo na dalawa. Okay? Kasi you really have a strong bond here. Like soul connection. Okay? Na eventually, this person will find its way back to you and reconcile with you. Kailangan mo lang talagang mag-antay. Okay? And then we have here the Four of Cups, the Seven of Swords, and the Knight of Pentacles. Ang ano ko lang dito is, hindi porke sinabi na babalik sa'yo, antayin mo, yung wala ka nang gagawin. Kailangan mong kumilos. Kasi mamaya, kung nakatunganga ka lang dyan na nagmumukmuk, nag-aantay sa tao na ito, maaaring may mga opportunities na dumarating sa'yo na hindi mo nagagrab at baka mawala sa'yo. Okay? Siguro sa ngayon, itong person mo, yung mga may inaasikaso pa na iba. Okay? Pwede, siguro na meron siyang ka-relationship na iba ngayon. May mga kalokohan siya na iba ngayon. But eventually, kumbaga, mananawa rin niya, makukonsensya rin yan, marirealize niya rin yung mga pagkakamali niya. Saka siya ngayon magseseryoso. Okay? Parang darating din siya sa point na parang, ay, namimiss ko siya. Or maaalala ka niya. Okay? And then we have here the Nine of Cups and the Hermit. So, ang sinasabi dito, yes, magpaka-single ka muna. Okay? Try to be happy na single ka. Na parang focus muna sa self mo, sa sarili mong happiness. And then we have here the Fool. Again, the Fool is somebody
na carefree, stress-free, na ini-enjoy niya lang yung kanyang life, na parang yun, yung pwedeng mangyari sa'yo sa mga susunod na mga araw. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw? We have here the Knight of Pentacles, the Queen of Pentacles, the Magician, and the Ten of Cups. Okay. Malaki yung possibility, no, na you are dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, na ang sinasabi dito, maaaring sa mga susunod na mga araw, gagawa ng paraan or hakbang ang person mo para lang maging buo kayo or maging masaya kayo ng family nyo or sa relationship ninyo na dalawa. Okay? And then we have here the Death card, the Queen of Cups, the Temperance card, and the Four of Cups. So, ang tao na ito, kung halimbawa na before, may mga hindi siya meron siyang mga hindi magagandang ugali or mga ginagawa, pwedeng nagbago na siya. Okay? At parang handa siya dito na iparamdam sa'yo na mahal ka niya. Na parang Temperance card, na parang gusto niya na maging kalmado or harmonious ang inyong pagsasama. Na parang gusto niya na nabigyan ka niya ng peace of mind. And with the Four of Cups here, maaari nga nung magkahiwalay kayong dalawa, ay sobrang naisip niya yung importansya mo, or kung may mga anak kayo, naisip niya yung family ninyo and sadyang talagang na-miss niya kayo. Okay? And then we have here the High Priestess, the World card, and the Three of Pentacles. So, ibig sabihin, sa mga susunod na mga araw nga, parang it's a beginning, excuse me, it's a beginning of a new chapter in your relationship kung saan nagtutulungan kayong dalawa para mapa-improve ang inyong connection, and parang mas nagiging wise kayo dito sa mga decision makings ninyo. Okay? And then we have here the Lovers and the Ten of Pentacles. At dahil nga dyan, mas magiging masaya yung pagsasama ninyo, mas magiging stable and secured. Okay? And then we have here the Emperor, which means na parang ginagawa niya kasi talaga ngayon yung parte niya para mapatibay yung relationship ninyo na dalawa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.